Panoorin nyo kung paano ni Yaya at ninakaw ni Mama Fiona yung Junakis niya at isinama doon sa may tubuhan. Ganito nga ang ganap tuwing umaga pag mag-uumpisa na nga magtrabaho ang ating mga kuyas. Bale, kanya-kanya na nga silang paghahanda ng paglilinis sa loob at syempre pati na rin nga ng paglabas ng ating pack members at dinidisinfect na rin nga itong off-leash area nila. Haba itong si Brindle naman, ito talaga yung ginagawa niya everyday. Ayan, nakakawala nga siya dyan. Siya ang unang-una lumalabas dito sa off-leash area bago pa nga ang ating pack members. Enjoy na enjoy naman siya kapag nandito siya at alam ko na excited rin nga kayo na makasama na ni Brindle ang pack members natin kapag lumalabas. Pero saka na nga siguro kapag alam naman natin na carry na ni Brindle at huwag kayong magalata, try din natin yan soon. Dito nga muna tayo kasi nakaalpas or nakawala nga si Brindle dyan. Ayan kasi nagbubukas na nga po pala siya ng gate niya. Hanggang sa ayan na nga makalabas na ang Brindle natin at sobrang saya nga niya dyan nung makalabas at wala talaga kaming kaalam-alam dyan na nasa labas na siya. Parang medyo nagulat nga rin siya na nakalabas siya kaya ayan dahan-dahan pa talaga dyan. May pa-sneaky effect pa siya dyan. Ang loko naman syempre hindi talaga siya dumiretso agad dun sa may hagdan. Kinulit-kulit niya nga muna iba nating pack member. Pinunta-puntahan niya pa nga lahat sila. Alam niyo yun, parang kinukulit-kulit niya. Tapos niyayaya rin nga niya na lumabas. Tingnan niyo naman ang kalokohan ginawa niya dito kay Kimbo. Ayan, tingnan niyo, magmamano si Kimbo sa kanya. O diba, ninang pala ni Kimbo itong si Brindle. Loko kasi yung si Brindle, kinakalawit niya talaga nga yung si Kimbo kasi nga niyayaya niyan lumabas. Pero syempre hindi naman makakalabas yung mga yan kasi nakakulong. Isip siguro ni Brindle kapag niyaya niya sasama sa kanya yung mga yan o makakapagbukas din ng pinto yung mga yan. Tingnan nyo nga, pumunta na siya dito sa may hagdan pero sarado nga yung pinaka-gate dito sa second floor. O diba sabi ko sa inyo, malaking bagay talaga na may gate nga dito sa taas. Nung mapansin niya naman na sarado yan, ay nakikiramdam lang siya sa baba kasi nga andyan kami dyan at naririnig niya siguro yung usap-usapan namin dyan. Dahil naman hindi siya makababa, pauli-uli nga lang siya dito patingin-tingin sa iba nating pack members. O diba, nagkakagulo na rin talaga iba nating pack members since nakita nga nila si Brindle at naiinggit nga sila. Anyway, sure naman ako na nakalabas talaga at nakapagbukas nga ng kanya ng gate itong si Brindle. Kasi nga nakita ko sa CCTV noon since konti nga lang yung hagip sa kanyang pinaka-room. Nakita ko talaga na kinakalakalawit nga niya yung pinakabukasan ng gate. Alam nyo ba, yan talaga yung nakakatuwa dito kay Brindle? Sobrang talino talaga niya sa lahat ng bagay. Sobrang talino ng batang yan. Parang tao nga talaga yung kasama mo kapag kasama mo itong si Brindle. Para kasi talaga siyang 3 years old na sobrang talino siya kaya nakakatuwa talaga siya. Although, at matalino naman talaga yung mga aso, pero kasi iba talaga yung pagkatalino nitong si Brindle, malatao na talaga yung kanyang effect. Anyways, balik tayo sa video. Ayan, for the uli-uli nga lang si Brindle dyan at kinukulit-kulit niya iba natin mga pack members na nananahimik. Wala rin naman kasi talaga siyang magagawa dyan sa taas, hindi rin siya makakapaglaro since wala rin naman talaga siyang kalaro dyan. Sanay pa naman siya na palagi niyang ang kalaro yung mga puppies ni Mama Fiona at lagi niyang kakulitan. Anyways, yung time na to kaya wala nakakapansin sa kanya dahil ganito nga ang ganap sa baba. Bale, binuksan nga ni na mother yung gate kasi nga nagpasok ng sasakyan. Tapos itong si Mama Fiona, pumapasok nga siya dito sa loob. Noon na sinisilip-silip lang nga niya yung mga puppies niya at pakapakapapa lang siya. Pero maya-maya pa, unti-unti na rin nga siyang pumasok dito sa loob. Habang inaamoy-amoy, tinahanap yung mga puppies niya. Dumiretso na rin nga siya talaga dito sa may kubo at ayan, nakikiramdam pa siya kay mother dyan. Dito nga mapapansin nyo na tinatawag na talaga yun niya yung anak niya. Parang sinusundo nga niya, lalapitan niya tapos tatakbo ulit siya palabas. Nung hindi naman sumunod sa kanya yung mga puppies niya, pumasok nga siya ulit. Medyo conscious nga lang talaga siya since andito nga si mother at nanonood sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa ito, nagsitakbuhan na rin nga yung mga puppies na papalapit sa kanya at kita nyo naman kung saan yung papunta niya kapag nandyan na yung mga puppies. Talagang lumalabas-labas nga siya dyan. Tingnan nyo paglabas niya. Tapos hindi sumunod yung mga puppies sa kanya, babalikan ulit. Nakailang beses nga siyang ganyan na para magpapahabol siya sa mga puppies niya since niyayaya niya nga palabas. Pero kasi itong mga puppies niya ay takot talagang lumabas. Nakailang ganyan nga rin siya at walang sumusunod sa kanya kaya feel talaga, ayan, nagtataka siya kung bakit ayaw lumabas itong mga Junakis niyang yan. Hanggang sa maya-maya pa talagang may isa na nga na nakalabas at sumunod talaga sa kanya. Super happy na ni Mama Fiona nung time na yan at ayan na nga siya talagang kung sabihin nga ay inakay ni Mama Fiona itong puppy niya papalayo dito sa mansyon. May kasama rin nga siya dyan, ayan, diba, bale dalawa sila na nagyayaya dito sa mga puppies na to papalayo. Wari ko yan nga yung kapatid niya. Buti na lang nga at nandito rin si mother, tinawag na nga yung mother muna itong puppy para nga hindi na makasama dito kay Mama Fiona. Nagsorry na lang nga sila kay Mama Fiona since hindi nga talaga
talaga pwede na isama niya itong mga puppies niya. Kasi nga, syempre, lahat sila may kanya-kanya ng mga fur parents na pupuntahan soon. At syempre, ay din naman natin na mamuhay na nga lang sila dito sa may pinakakalsada. Maganda na nga na may forever home sila. Tapos, syempre, meron din nga nag-aalaga sa kanila. Mahirap kasi talaga yung pwesto ni na Mama Fiona, nasa tabuhan nga lang sila naninirahan. Since delikado nga talaga palagi yung buhay niya, alam niyo naman talaga yung nangyari nga sa kanya noon. Anyways, ito naman yung kuha sa CCTV kung ano yung ginawa ni Mama Fiona sa Junakis niya. Ayan, kita niyo talagang pinasunod niya at inakay-akay niya dyan. Parang tao din talaga itong mga to, ang tatalino. Papunta na talaga sila dyan sa may tubuhan at papaligo na nga dyan. Buti na lang tinawag ni mother itong puppy at lumapit din naman sa kanya. Nung time na to, takang-taka na si Mama Fiona kung bakit inaagaw natin sa kanya yung puppy niya. Sabi na nga lang din natin kay Mama Fiona, maganda naman yung pamilya na pupuntahan nitong kanyang mga puppies at mabait syempre at maalagaan sila ng mabuti. Eto na naman guys, si Tala 88. Siyempre maglalaro na naman ako kasi gusto kong kumita ulit ngayong araw na to. Bet ko ngayon maglaro dito kay Golden Era. Ito siya. Ang isang ticket ni Golden Era, 225. Magbabay ako ng 10 ticket. Okay. Tapos mag-scratch na tayo para tayo ay manalo. Ayun o. Times lang to. Tapos ang nanalo agad ako ng 270 sa unang ticket. Ah, diba? Tubo na ako dyan. Oh, padalawang tickets, 337. Habang si Hercules ay nag-iingay, narinig nyo naman. Narinig ako ni Hercules na nag-iingay, kaya nag-iingay din siya. Oh, ganyan lang yan, madali lang guys itong laro, no? Nakita nyo? Patatlong ticket ay naka 450. So, pag pinag-plus-plus mo yung aking napanalunan, panalo talaga. Kahit minsan guys, hindi pa ako talaga natalo dito kay Tala. Wow! Nakakagulat naman ito. Palimang tickets ko lang ito. Nanalo agad ako ng 1,125. Oh my God! Guys, nasa comment section na link. Mag-register na kayo at saka mag-recharge. At siguradong kayo isa rin sa mananalo. Nakita nyo naman. Wala pa akong talo. Papakita ko sa inyo pag kami talo ko, ha? Oh, yan. O, diba? Natalo ko. O, diba? Natalo ko. Babawi naman tayo yan. O, diba? Natalo lang ako ng isa. Nabokya lang ako ng isang ticket. Pero ito naman ang kapalit. Nakita nyo naman yan. Tapos ito. O, 450 na ulit. Paano ba yan? E di, panalong-panalo na talaga ako. Pero tuloy-tuloy lang yan. Kasi gusto kong manalo ng malaking prize pa ulit. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-scratch. Kasi gusto ko talaga makakuha pa ng mas malaki. O 270 naman. So, scratch lang. Ayan o, 337. Nakita niyo naman? Legit talaga ito guys. Totoo talaga. Tapos madali din mag-withdraw sa kanya. Hindi ka mahirapang mag-withdraw. Basta susundin mo lang yung mga kung paano, magbabind ka ng iyong GCash number. Tapos makaka-withdraw ka na. Makaka-withdraw ka na, tapos easy money. O, nakita mo yan? Easy money talaga dito, oh. Pangitang-pangita naman yan. Oops! Oh, sunod-sunod yan, guys. Laging may cash. Oh, nakita nyo naman. Ganyan talaga yan. Oh, 337 ulit. Legit yan, guys. Legit. 337 ulit. Sobrang sipag naman talagang magbigay ng pera. 450 naman. Yehey! Kung nakukwenta ko lang, dapat nakukwenta ko lang guys. Dapat pala may kitabay akong kalkyo para may pakita ko sa inyo kung magkano na panalunan ko. Ay! Oh! Ah! May lang ako nanalo ng ganito kalaki kay Golden Era. 3,375! Legit! Legit talaga guys! Legit! Nasa comment section ng link. Ano pa nangyayintay nyo? Mag-register na kayo at saka mag-recharge na kayo para isa rin kayo sa manalo. Grabe talaga yun. Wah! Ano? May lang ko nakakuha ng ganito kalakis dito kay Golden Era. Oh my God! Akala ko malaki na yung 3,000. Hindi pala. Mas malaki pa pala. To 22,500! Ano? Ang laki! Ano ba hinihintay nyo? Mag-register na kayo at mag-recharge sa
ang shopping ko today. Alam niyo naman, bibili na ako ng maraming dog food nito. Oh my God. Hindi ko akalain mananalo ko guys. Hanggang to yung screenshot ko. Ako yung nanalo na dati ng 67,000 sa kay Big Win. Tapos nanalo na ako ng 33,000. Pero dito kay Golden Era, first time talaga. As in, talaga first time ko manalo ng ganito kalaki. 1,000 lang dati nakukuha ko. Pero napakalaki ngayon. Uy, wagi!